Wala ka sa kalingkingan ng nanay ko. Ang mga salitang iyon mula sa manugang kong si Valerie ay parang patalim na humiwa sa hangin noong gabing iyon habang inihahain ko ang dessert na buong pagmamahal kong ginawa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa aming hapagkainan. Kumakabog ang puso ko sa aking dibdib. Walang pag-aalinlangan. Itinulak ko paatras ang aking upuan at sumagot, "Di siya na ang magsimulang magbayad ng upa nyo." Biglang namutla ang anak kong si Robert. "Upa? Anong upa?" Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong magbabago na ang buhay ko magpakailanman. At ang revelasyong iyon ay simula pa lang ng isang kwentong walang sino man ang nakapaghanda. Ako si Shirley, 70 taong gulang. At noong gabing iyon, natuklasan ko na ang walang kondisyong pagmamahal ng isang ina ay maaaring maging kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa loob ng 6 na buwan, palihim kong binabayaran ang $800 na buwanang upa para sa apartment kung saan nakatira sina Robert at Valerie. Naniniwala akong tungkulin kong tulungan ang aking anak sa kanyang mga problemang pinansyal. Hindi ko kailanman inakala na habang isinasakripisyo ko ang perang inipon ko sa buong buhay ko, ang tingin pala nila sa akin ay isang pabigat, isang mababang uri na maaari nilang hiyain ng walang anumang kahihinatnan. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas nang pumunta si Robert sa bahay ko, umiiyak, at ipinaliwanag na nawalan siya ng trabaho at hindi na nila kayang bayaran ang kanilang upa. "Ma, ilang buwan lang naman to hanggang makahanap ako ng bago," sabi niya sa basag na boses na laging nagpapalambot sa puso ko. Gaya ng sinumang ina na nagmamahal sa kanyang anak, hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking mga ipon, ang perang inipon ko bawat sentimo sa loob ng maraming taon bilang isang mananahi. At sinimulan kong bayaran ang kanilang upa nang hindi alam ni Valerie. "Sikreto lang natin to, Ma," pakiusap ni Robert. "Ayokong isipin ni Valerie na umaasa siya sa'yo." Napaka-inosente kong maniwala na pinoprotektahan niya ang dangal ng kanyang asawa, gayong ang totoo'y pinoprotektahan niya ang sarili niyang imahe bilang isang tagapagtaguyod. Habang binibilang ko ang bawat dolyar para matulungan sila, namuhay sila na parang walang nagbago. Kumakain sa labas, bumibili ng mga bagong damit at nagpaplano ng mga bakasyon na alam kong hindi nila kayang bayaran. Espesyal sana ang hapunan noong gabing iyon. Maghapon akong nagluto ng paborito niyang ulam, manok na may mushroom sauce, kanin na may gulay, at yung vanilla pudding na paborito niya mula pagkabata. Perpekto ang pagkakaayos ng mesa, gamit ang mga kristal na baso na minana ko pa sa aking ina at ang mga kubyertos na pilak na sa mga espesyal na okasyon ko lang ginagamit. Dumating si Valerie na nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida at sapatos na marahil ay mas mahal pa sa buwanang gastos ko sa grocery. Mula pa lang sa pagpasok nila, napansin ko na ang kakaibang tensyon. Nakapaskil kay Valerie ang pilit ng ngiting kilalang-kilala ko na, ang ngiting ginagamit niya kapag may gagawin siyang hindi maganda. Si Robert naman ay balisa, iniiwasan ang tingin ko at laging abala sa kanyang telepono. Sa kalagitnaan ng hapunan, naging pilit ang usapan. Pinuna ni Valerie ang lahat, ang temperatura ng pagkain, ang dekorasyon ng bahay ko, pati na ang amoy ng air freshener sa sala. "Shirley, hindi mo ba naiisip na panahon na para imoderno mo naman tong lugar mo?" Komento niya sa mapangmatang tono na labis kong kinaiinisan. Ang bahay ng nanay ko mas moderno. Mayroon siyang mga usong minimalist na gamit. Ngumiti na lang ako, sinusubukang panatilihin ang kapayapaan. Pero sa loob-loob ko, nararamdaman ko na ang pag-init ng ulo ko. 30 taon na akong nakatira sa bahay na iyon. Bawat bagay ay may alaala. Bawat sulok ay may kwento. Nang oras na para sa dessert, inakala kong sa wakas ay magkakaroon na kami ng masayang sandali. Buong ingat kong ginawa ang pudding, naaalala kung paano ito nilalantakan ni Robert noong bata pa siya, habang sinasabi sa akin na ako ang pinakamagaling na kusinera sa buong mundo. Pero sa halip na pasasalamat, natanggap ko ang mga salitang tumusok sa kaluluwa ko na parang mga tinik. "Wala ka sa kalingkingan ng nanay ko."
Ang epekto ng mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha. Natigilan ako, nakabitin sa ere ang kutsarang may pudding habang nararamdaman ang pagbara ng emosyon sa aking lalamunan. Tiningnan ako ni Valerie na may malupit ng ngiti na para bang buong gabi niyang hinintay ang perpektong sandali para saktan ako. Yumuko si Robert, umiiwas sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong kasabwat siya sa plano ng kanyang asawa. Anong sabi mo? Nagawa kong masabi, nanginginig ang boses, kahit na alam kong narinig ko siya ng malinaw. Sumandal si Valerie sa kanyang silya na may huwad na karangalan, na para bang siya ang may-ari ng bahay ko, at inulit ang mga salita ng may mas matinding kalupitan. Narinig mo ako, Shirley. Ang nanay ko ay isang matagumpay at independenteng babae na nagtayo ng sarili niyang imperyo. Hindi niya kailanman kinailangan ang sinuman. May sarili siyang kumpanya, bahay sa tabing dagat sa Florida, mga biyahe sa Europa. Ikaw, well, magluto at manahi lang ang alam mo. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa puso ko. Naisip ko ang lahat ng taon na nagtrabaho ako mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, nagtatahi ng mga damit para sa mga Sweet 16 parties, nag-aayos ng mga suit para sa mga ikakasal na lalaki, nagbuburda ng mga mantel para sa kasal ng ibang tao, habang ako ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong planuhin ang sarili kong kasal. Naalala ko ang mga gabing walang tulog noong maliit pa si Robert at nilalagnat, kung paano ko ibinenta ang iilan kong alahas para mabayaran ang kanyang matrikula sa kolehiyo, at kung paano ako nag-double shift para lang maibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Valerie, please, mahinang bulong ni Robert, walang lakas para tunay na ipagtanggol ako. Ang dalawang salitang iyon ay mas malala pa sa katahimikan dahil kinumpirma nito na sang-ayon siya sa kanyang asawa na bahagi siya ng planadong kahihiyang ito. Ang anak ko, ang mismong batang nagsabi sa akin noon na ako ang kanyang bayani, ay hinahayaan na akong tratuhin na parang katulong sa sarili kong tahanan. Hindi, Robert, hayaan mo akong magsalita. Patuloy ni Valerie sa matinis na boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magtunog na nakatataas. Kailangang marinig ng nanay mo ang katotohanan. Hinding-hindi hahayaan ng nanay ko na mabuhay ang anak niya sa ganitong ka-mediocre na buhay. Gumawa siya ng mapanghamak na kilos, itinuturo ang aking hapagkainan, kung saan napakaraming magagandang alaala ang nabuo. Tinulungan niya sana kami para makakuha ng mas maganda. Hindi niya kami hahayaang manatili sa kahirapan dahil sa kanyang huwad na kabaitan. Sa sandaling iyon, may pumitik sa loob ko. Hindi lang dahil sa kawalang katarungan ng kanyang mga salita, kundi dahil sa sukdulang kawalan ng utang na loob ng isang taong nabubuhay sa aking kabutihang loob nang hindi niya nalalaman. Sa loob ng 6 na buwan, ako ang nagbabayad para sa bubong na sumisilong sa kanilang mayayabang na ulo. Tiniis kong hindi bumili ng gamot para sa aking arthritis para lang matiyak na may komportable silang tirahan. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, nakakaramdam ng adrenaline na matagal ko nang hindi naramdaman. Sige Valerie, sabi ko sa isang kalamang ikinagulat ko. Kung ganoon pala kataas ang tingin mo sa nanay mo, kung mas magaling siyang babae kaysa sa akin, siguro panahon na para siya naman ang umako sa mga responsibilidad na dapat gawin ng isang matagumpay na babae. Tumingin sa akin si Robert na naguguluhan, pero nanatili ang mapagmataas ng ngiti sa mukha ni Valerie na para bang nanalo siya sa isang laban. Eksakto, Shirley. Natutuwa akong sa wakas ay naiintindihan mo na ang iyong lugar sa pamilyang ito. Oo, naiintindihan ko na ng lubusan ang lugar ko, sagot ko, lalong tumitibay ang boses sa bawat salita. At ang lugar kong iyon ay hindi nakasama ang pagbabayad ng $900 kada buwan para sa apartment nyo sa 420 Hamilton Street, Unit 3. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim na naririnig ko ang pagtiktok ng orasan sa kusina. Biglang tumayo si Robert, kaya natabig niya ang kanyang baso ng tubig. Anong upa? Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa akin na para bang nagsalita ako ng ibang lengguwahe. Anong pinagsasabi mo, ma? Ang mayabang ng ngiti ni Valerie ay tuluyang naglaho.
Ngayon, tinitingnan niya ako na may halong takot at pagkalito na nagbigay sa akin ng matinding kasiyahan. Ang upa na relihiyoso kong binabayaran buwan-buwan simula pa noong Pebrero, patuloy ko ninanamnam ang bawat segundo ng kanilang pagkabigla. $900 na galing sa bank account ko tuwing ika-5 ng buwan, kasama pa ang $100 na dagdag na bayarin na sinisingil ng landlord para sa direct deposit. $1,000 sa kabuuan na binabayaran ko para makapamuhay kayo ng komportable habang binabastos niyo ako. Napaupo si Robert sa kanyang silya na para bang hindi na siya kayang dalhin ng kanyang mga binti. Pero sabi mo kinausap mo yung landlord na binibigyan kanya ng palugit para makapag-ipon ng pera. Nanginginig niyang sabi, basag ang boses. Tiningnan siya ni Valerie na may galit na hindi ko pa nakikita dati, na para bang kasalanan niya kung bakit nasira ang kanyang sandali ng tagumpay. Nagsinungaling ako, pag-amin ko nang walang bahid ng pagsisisi. Nagsinungaling ako dahil akala ko tinutulungan ko ang anak ko. Akala ko pansamantala lang. Akala ko balang araw ay pahahalagahan niyo ang sakripisyo ko. Pero ngayon, nakikita ko na sa inyo, isa lang akong hangal na matandang babae na nararapat hiyain. Sinubukang bawiin ni Valerie ang kanyang kompostura, ngunit nawala na sa kanyang boses ang mayabang na kumpiyansa. Shirley, hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Robert na ikaw ang nagbabayad, nagsimula siyang mautal. Pero pinutol ko siya, itinaas ang aking kamay. Wala akong interes sa mga dahilan mo, mahal. Kung kasing galing ng sinasabi mo ang nanay mo, sigurado akong masaya siyang aakuin ang responsibilidad na ito. Tutal, ang isang babaeng kasing tagumpay at independente niya ay walang magiging problema sa pagbabayad ng upa ng kanyang anak at manugang, hindi ba? Ang sarkasmo sa aking boses ay napakalinaw na kahit si Robert ay napangiwi. Ang bigat ng hangin sa hapagkainan ay parang pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Valerie ay pabalik-balik ang tingin sa amin ni Robert na para bang mabilis niyang kinakalkula ang implikasyon ng kanyang natuklasan. Nanginginig ang mga kamay ni Robert at nagsimula na siyang pagpawisan. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Sa wakas ay tanong niya, garalgal ang boses. Bakit mo ako pinaniwala na may napagkasunduan kayo ng landlord? Ang tanong ni Robert ay umaling-awngaw sa hapagkainan na parang isang masakit na, nagsinungaling ako dahil anak kita, Robert. Dahil noong pumunta ka sa bahay ko na umiiyak, sinasabing nawala sa iyo ang lahat at wala ka man lang pambili ng pagkain, hindi ko kayang tumayo lang at panoorin ang batang pinalaki ko, ang lalaking mas mahal ko pa sa sarili kong buhay, na nagdurusa. Nanatiling tahimik si Valerie, pero nakikita ko ang isip niyang tumatakbo para iproseso ang implikasyon ng aking revelasyon. Nawala na ang kulay rosas mula sa kanyang mamahaling makeup sa pisngi at mukha siyang abo. Ipinahid ni Robert ang kanyang mga kamay sa buhok, isang kilos na ginagawa niya mula pagkabata kapag siya ay ninenerbiyos o natatakot. Nagsinungaling ako, patuloy ko, lalong tumitibay ang aking boses. Dahil akala ko pansamantala lang, dahil naniwala ako na kapag nakarecover ka na sa pinansyal at nakahanap ng matatag na trabaho, magpapasalamat ka sa akin. Hindi ko inakala na habang tinitiis kong hindi uminom ng gamot para sa aking arthritis, habang tumigil ako sa pagbili ng karne para makatipid ng $900 kada buwan, kayong dalawa ay nagpaplano kung paano ako hihilahin sa kahihiyan sa sarili kong tahanan. Sinubukang sumabat ni Robert, pero itinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Hindi, ngayon makikinig ka sa akin, Robert. Sa loob ng 6 na buwan, kanin at itlog lang ang hapunan ko. Suot ko pa rin ang parehong sirasirang sapatos dahil wala akong pera para sa bago. Alam mo ba kung anong ginawa ko noong nakaraang linggo? Ibinenta ko ang singsing pangkasal ng tatay mo. Ang singsing na itinuring kong pinakamahalagang kayamanan, para lang mabayaran ang upa nyo at mayroon akong kaunting pagkain sa aking frigidaire. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata, pero ito ay luha ng galit, hindi ng lungkot. Ibinenta ko ang nag-iisang pisikal na alaala ko sa aking asawa, sa lalaking minahal ako sa loob ng 30 taon, para suportahan ang isang mag-asawang itinuturing akong mababa, mediocre at hindi karapat-dapat sa respeto. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Valerie, kahit na maliit at nanginginig pa rin.
Shirley, hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Robert na ikaw ang nagbabayad. Pero pinutol ko siya ng isang tingin na kayang tunawin ang bakal. Siyempre hindi mo alam, mahal, dahil pinili ng asawa mo na magsinungaling din sa iyo. Mas pinili niyang paniwalain ka na siya mismo ang kumita ng pera kaysa aminin na umaasa siya sa kanyang ina. Mediocre. Iniluwa ko ang salitang mediocre na may ganoong lason na kitang-kita ang pag-atras ni Valerie. Sa wakas ay sumabog si Robert. Ma, hindi ko naman ginustong maging ganito. Ikaw ang nagpumilit. Hindi kita hinilingang magsakripisyo ng ganito kalaki. Ang boses niya ay desperado, parang batang nahuli sa pagsisinungaling, pero ang kanyang mga salita ay lalo lang nagpaalab sa aking galit. Ako ang nagpumilit? Sigaw ko, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Pumunta ka sa bahay ko na humahagulgol na parang 5 taong gulang. Sinabi mo sa akin na wala ka man lang pambili ng tinapay, na si Valerie ay umiiyak gabi-gabi dahil sa kahihiyang hindi makabayad ng mga bayarin. Anong klaseng ina ako kung isasara ko ang pinto ko sa iyo? Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Tiningnan ni Robert si Valerie na may panunumbat, na sinuklian naman nito ng parehong tindi. Malinaw na may mga sikreto at kasinungalingan sa magkabilang panig at wala sa kanila ang naging lubos na tapat sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Robert? Patuloy ko nararamdaman ang pag-agos ng luha sa aking kulubot na mga pisngi. Hindi ang pera, hindi ang sakripisyo. Ang masakit ay sa loob ng mga buwang ito. Sa tuwing bibisita ka, nakikita ko ang paghamak sa iyong mga mata. Pinupunan ni Valerie ang bahay ko, ang pagkain ko, ang damit ko, ang asal ko, habang hindi niya alam na pera ko ang nagbabayad para sa bubong na tinitirhan niya. At ikaw, hinayaan mo lang siya. Sinubukang lumapit ni Robert sa akin pero umatras ako. Ma, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Wala nang dapat ipaliwanag, matigas kong sabi. Kakalabas lang ng paliwanag. Naniniwala ang asawa mo na wala ako sa kalingkingan ng nanay niya. Kung ganon, maipapakita na ng nanay niya kung anong klase siyang babae sa pamamagitan ng pag-ako sa kanyang mga responsibilidad. Sa wakas ay nakahanap ng lakas ng loob si Valerie para magsalita kahit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Shirley, yung mga sinabi ko, nasabi ko lang yon sa isang sandali ng galit ako sa ibang bagay. Pinutol ko siya ng isang mapait na tawa. Galit ka dahil kailangan mong kumain sa bahay ng babaeng nagbabayad ng upa mo. Galit ka dahil kailangan mong magpanggap na maging magalang sa isang taong itinuturing mong napakababa. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal na parang pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Robert ay naglalakad-lakad sa silid kainan na parang hayop sa hawla habang si Valerie ay nakaupo at pinipilipit ang isang serbilyeta sa kanyang nanginginig na mga kamay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Patuloy ko nararamdaman ang isang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin. Talagang naniwala ako na pamilya tayo. Noong pinakasalan ko ang tatay mo, Robert, pinangarap kong magkaroon ng maraming anak na may mga apong tumatakbo sa bahay na ito, na may mga hapunan ng pamilya na puno ng tawanan at pagmamahal. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusubok na mabuntis, nang sa wakas ay dumating ka, inisip ko na binigyan ako ng Diyos ng pinakadakilang regalo sa mundo. Huminto si Robert at tumingin sa akin, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, mahal kita. Alam mo namang mahal kita. Ang pagmamahal ay hindi lang salita, anak. Ang pagmamahal ay gawa. Ito ay respeto. Ito ay proteksyon. Kapag iniinsulto ako ng asawa mo at nananahimik ka lang, kapag hinahayaan mo siyang hiyain ako sa sarili kong tahanan, kapag nagsisinungaling ka sa akin para itago na umaasa ka sa akin sa pinansyal, hindi yan pagmamahal. Yan ay kaginhawahan. Biglang tumayo si Valerie na tumba ang kanyang upuan. Tama na yan. Hindi ako tatayo rito para makinig sa sermon na to. Robert, aalis na tayo ngayon. Nabalik na ang kaunting kayabangan sa kanyang boses, pero nakikita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi, maring sabi ni Robert, na ikinagulat naming dalawa. Hindi tayo aalis hanggang hindi natin naaayos to.
Ma, please, umupo ka. Kailangan nating mag-usap bilang matatanda. Pero nakapagdesisyon na ako. Wala nang dapat pag-usapan, Robert. Nakalatag na ang mga baraha. Nilinaw na ng asawa mo ang nararamdaman niya sa akin at ipinakita mo na sang-ayon ka sa kanya. Simula bukas, hindi ko na babayaran ang upa niyo. Kung kasing galing ng sinasabi ni Valerie ang nanay niya, sigurado akong makakahanap siya ng paraan para tulungan kayo. Pero ma, hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Robert. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakita ko ang totoong takot sa kanyang mga mata. Wala kaming pera. Natanggal ako sa trabaho 2 linggo na ang nakalipas. Sasabihin ko sana sa iyo pagkatapos ng hapunan. Ang mga salita ni Robert ay parang bomba na sumabog sa hapagkainan. Natanggal ka 2 linggo na ang nakalipas? Dahan-dahan kong inulit, isang bagong alon ng pagtataksil ang bumalot sa akin. At wala kang sinabi sa akin. Hinayaan mong hiyain ako ng asawa mo. Alam mong lubos kang nakadepende sa akin. Naputol ang boses ko sa huling salita, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang galit na napakalalim na nanginginig ang aking mga kamay. Humarap si Valerie kay Robert, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Ano, natanggal ka 2 linggo na ang nakalipas at hindi mo sinabi sa akin? Gumagastos ako na parang normal ang lahat habang ikaw, hindi niya natapos ang pangungusap. Itinakip niya ang mga kamay sa kanyang mukha at nagsimulang humagulgol ng dramatiko na parang artista sa isang soap opera. Valerie, please, hayaan mo akong magpaliwanag, simula ni Robert. Pero pinutol niya ito ng isang singhap. Huwag mo akong sabihang kumalma. Kahapon lang, binili ko yung sapatos na $400. Noong nakaraang linggo, nag-book ako sa spa para sa birthday ko. Robert, wala na tayong pera at hinayaan mo akong gumastos na parang isang tanga. Ang kanyang mga luha ay tuluyang sumira sa kanyang makeup at ngayon ay mukha na siyang kung ano talaga siya, isang desperado at takot na babae. Pinanood ko ang surreal na eksena, nakakaramdam ng kakaibang halo ng kasiyahan at sakit. Sa loob ng maraming buwan, ako ang nagdala ng bigat ng pagsuporta sa mag-asawang ito. At ngayon ay sa wakas ay hinaharap na nila ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Mukhang talunan si Robert, bagsak ang mga balikat at nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakaawang bahagi ng lahat ng ito, Robert? Sabi ko sa isang kalamang ikinagulat ko. Kahit ngayon, pagkatapos kong malaman na nagsisinungaling ka sa akin at hinihiya ako, ang una kong instinct ay tanungin kung kailangan mo ng tulong. Yan ang ginagawa ng isang inaanak. Yan ang ginagawa ng walang kondisyong pagmamahal. Nag-angat ng tingin si Robert at sa isang sandali ay nakita ko ang maliit na batang tumatakbo sa akin kapag may masamang panaginip. Ma, nawalan ako ng trabaho dahil 3 beses akong nahuli sa sunod-sunod. May sakit si Valerie at kailangan ko siyang alagaan dalhin sa doktor. Pinutol siya ni Valerie ng isang nakamamatay na tingin. Wala akong sakit. May mga appointment ako sa dermatologist ko para sa mga beauty treatment ko. Huwag mo akong gamiting dahilan sa iyong irresponsibilidad. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Ang eleganteng, nakatataas na babae na dumating sa aking bahay ay nawala. Nagpapakita ng isang bulgar at desperadong tao. Beauty treatments? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Sinasabi mo bang nawalan ng trabaho ang anak ko dahil kailangan kanyang dalhin sa mga beauty treatment habang ibinebenta ko ang aking mga alahas para bayaran ang inyong bubong? Isang tawa na napakapait na ikinatakot ko ang kumawala sa aking lalamunan. Lumapit sa akin si Robert, nakalahad ang mga kamay sa isang nagmamakaawang kilos. Ma, please, alam kong nagkamali ako. Alam kong binigo kita, pero hindi mo kami maaaring abandonahin ngayon. Wala kaming mapupuntahan. Nasa Europa ang mga magulang ni Valerie. At muling sumabat si Valerie. Wala sa Europa ang mga magulang ko. Nasa bayan sila. Sinabi mo sa akin na sabihin kong ayos lang tayo para hindi sila mag-alala. Sunod-sunod na kasinungalingan ang nababalata na parang mga suson ng isang bulok na sibuyas. At ilang trabaho na ang nawala sa iyo, Robert? Tanong ko sa boses na napakahina na halos hindi ko marinig. Ilang beses ka nang nagsinungaling sa akin. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi.
Hindi makatingin sa akin si Robert at muling nagsimulang humagulgol si Valerie, pero sa pagkakataong ito ay mas totoo na para bang sa wakas ay naunawaan na niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. 3 trabaho sa nakalipas na 2 taon, sa wakas ay pag-amin ni Robert, basag ang boses. Lagi akong nakakahanap ng dahilan. Lagi kong sinasabi sa iyo na pansamantala lang na nagbabawas ng empleyado ang mga kumpanya. Huminto siya at tumingin sa akin gamit ang mga matang dating buong mundo ko. Ma, may problema ako. Sa tingin ko, meron akong totoong problema. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakaramdam ako ng tila habag. Ang anak ko ay hindi lang isang sinungaling. Siya ay isang taong nangangailangan ng profesional na tulong. Pero hindi binura ng habag ang pagtataksil. Hindi nito pinagaling ang mga sugat na binuksan ng kanyang mga salita at ng mga salita ng kanyang asawa sa aking puso. Robert, dahan-dahan kong sabi, ang pag-amin na may problema ka ay ang unang hakbang, pero hindi ko maaaring patuloy na maging safety net mo habang wala kang ginagawa para magbago. Hindi ko maaaring patuloy na isakripisyo ang aking kapakanan para mapanatili ang isang buhay na nakabatay sa kasinungalingan. Biglang tumayo si Valerie, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng kanyang pulang bestida. Kalokohan ito, Shirley. Ina ka niya. Hindi iniiwan ng mga ina ang kanilang mga anak. Hinding-hindi ito gagawin sa akin ng nanay ko. Ang kayabangan ay bumalik sa kanyang boses na parang isang pananggalang na baluti. Hindi kailanman hinarap ng nanay mo ito dahil hindi mo kailanman sinabi sa kanya ang totoo. Sagot ko na may malamig na kalmado. At tama ka sa isang bagay, Valerie. Hindi iniiwan ng mga ina ang kanilang mga anak. Pero hindi ko iniiwan ang aking anak. Pinipigilan ko siyang gamitin ako. Lumapit sa akin si Robert at hinawakan ang aking mga kamay. Malamig at nanginginig ang mga ito. Ma, pangako magbabago na ako, magpapatulong ako, maghahanap ako ng trabaho, itatama ko na ang lahat sa pagkakataong ito. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko ang mga kamay na iyon na dati napakaliit na hinawakan ko noong natututo siyang maglakad, noong takot siya sa dilim, noong kailangan niya ng aliw pagkatapos ng masamang panaginip. Robert, ilang huling pagkakataon na ba ang ibinigay ko sa iyo? Ilang beses mo na bang ginawa sa akin ang parehong pangako? Hindi siya makasagot dahil pareho naming alam ang sagot. Nawala na sa bilang ko kung ilang beses na kaming nagkaroon ng ganitong usapan ng mga sirang pangako at durog na pag-asa. Matatapos na ang lease niyo sa susunod na buwan, anunsyo ko, dahan-dahang inaalis ang aking mga kamay mula sa kanya. Mayroon kayong 30 araw para makahanap ng solusyon. Pagkatapos niyan, hindi na ako mananagot para sa inyong tirahan. Nagmartsa si Valerie patungo sa pinto. Tara na, Robert. Hindi ako mananatili rito para hiyain ng isang babaeng hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Pero hindi gumalaw si Robert. Valerie, kung gusto mong umalis, umalis ka. Kailangan kong kausapin ang nanay ko. Ang kanyang boses ay may katatagan na matagal ko nang hindi narinig. At sa isang sandali lang, nakita ko ang isang kislap ng lalaking maaari niyang kahinatnan. Natigilan si Valerie nang marinig ang mga salita ni Robert. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang ekspresyon ay halo ng hindi paniniwala at purong galit. Pinapaalis mo ako pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kasal na to? Ang boses niya ay naging matinis, halos hysterical at kumukumpas ang kanyang mga kamay na parang nagdidirekta ng isang hindi nakikitang orkestra. Valerie, please, kailangan kong ayusin to kasama si Mama. Masyadong maraming nangyari ngayong gabi. Sinubukang ipaliwanag ni Robert pero pinutol niya ito ng isang singhap na marahil ay ginising ang buong kapitbahayan. Hindi ako aalis kahit saan. Kung magmamakaawa ka na parang aso sa harap ng nanay mo, gagawin mo yan habang narito ako. Nagkrus siya ng mga braso at matatag na tumayo sa gitna ng aking silid kainan na parang isang estatwa ng katigasan ng ulo. Bukod pa riyan, direktang apektado ako ng usapang ito. Kung titigil siya sa pagbabayad ng upa natin, saan tayo titira? Sa isang homeless shelter? Pinanood ko ang eksena na may halong pagkamangha at takot.
Sa isang gabi lang, nakita ko ang perpektong fasad na binuo ng mag-asawang ito na gumuho na naglalantad sa mga kasinungalingang kanilang hinabi sa loob ng maraming buwan. Ito ay parang panunood ng isang banggaan ng sasakyan sa mabagal na kilos. Nakakakilabot, ngunit imposibleng hindi tingnan. Valerie, sa wakas ay sabi ko, sa tingin ko sapat na ang mga nasabi mo ngayong gabi. Nilinaw mo na ng husto kung ano ang tingin mo sa akin at naging malinaw din ako kung ano ang tingin ko sa inyong dalawa. Wala nang gaanong dapat pag-usapan pa. Oo, marami pang dapat pag-usapan, sigaw niya, namumula ang muka na kasing pula ng kanyang bestida. Hindi mo maaaring sirain ang mga buhay namin dahil lang na-offend ka sa isang komento. Nagpapatawad ang mga pamilya, nagtutulungan ang mga pamilya. Ang pagpapaimbabaw ng kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang sampal. Nagtutulungan ang mga pamilya, dahan-dahan kong inulit. Ibig mo bang sabihin, tulad ng pagsuporta mo sa akin ngayong gabi? O tulad ng pagsuporta ni Robert sa akin sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang trabaho? O baka ang ibig mong sabihin ay ang paraan ng pagsuporta mo sa akin sa pamamagitan ng pagpayag na isakripisyo ko ang aking mga ipon habang nabubuhay kayo na parang walang problema. Napaupo ng malakas si Robert sa isa sa mga silya, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Ma, alam kong gumawa kami ng mga teribleng pagkakamali. Alam kong nasaktan ka namin sa mga paraang hindi mapapatawad, pero kung tatalikuran mo kami ngayon, literal na wala kaming mapupuntahan. Hindi ko na yan problema, sagot ko. Ang mga salita ay lumabas na may katigasan na ikinagulat ko mismo. Sa loob ng 70 taon, inaalagaan ko ang iba. Inalagaan ko ang aking mga magulang hanggang sa sila'y pumanaw. Inalagaan ko ang iyong ama sa kanyang karamdaman. Inalagaan kita mula noong araw na isinilang ka. Alam mo ba kung kailan ang huling pagkakataon na may nag-alaga sa akin? Kailan ang huling pagkakataon na may nag-alala sa aking kapakanan? Ang katahimikang sumunod ay malalim at masakit. Itinaas ni Robert ang kanyang ulo at tumingin sa akin na may ekspresyong hindi ko nakita mula noong siya ay maliit na bata pa. Ang halong iyon ng pagkakasala at pag-unawa na lumalabas kapag sa wakas ay napagtanto niyang may ginawa siyang napakalaking pagkakamali. Kailanman, pag-amin niya sa halos hindi marinig na boses, kailanman ay hindi ako nag-alala sa pag-aalaga sa iyo. Palagi kong inaakala na nariyan ka lang, na palagi kang magiging maayos, na palagi kang may lakas para lutasin ang lahat ng problema. Tila nawawalan na ng pasensya si Valerie sa emosyonal na usapang ito. Tama na ang melodrama, Shirley. Ikaw ang ina, responsibilidad mong tulungan ang iyong anak. Hindi mo maaaring basta na lang magdesisyon na ayaw mo nang maging ina. Ang mga salitang iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Lumakad ako patungo kay Valerie hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin. At nang magsalita ako, ang boses ko ay napakababa at nagbabanta na kusa siyang napaatras. Huwag na huwag mo akong sasabihan kung anong klase ng ina ang dapat ako. Naging ina ako sa loob ng 35 taon. Isinakripisyo ko ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, ang aking mga oportunidad, ang aking pera, ang aking kalusugan, lahat para sa aking anak. Ano ang isinakripisyo mo? Ang iyong mga beauty treatment, ang iyong $400 na sapatos? Sinubukang sumagot ni Valerie, pero nagpatuloy ako nang hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagiging isang permanenteng ATM. Ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng kahihiyan at kawalang galang. Ang pagiging ina ay nangangahulugang pagtuturo sa iyong mga anak na maging responsable, independyente at magalang na mga tao. At sa bagay na iyon, malinaw na nabigo ako. Biglang tumayo si Robert, natumba ang kanyang upuan. Huwag mong sabihin yan, naging isang kahanga-hangang ina ka. Ako ang nabigo, ako ang nagkamali. Oo, Robert, nabigo ka. Pero nabigo rin ako sa pagpayag na umabot ito sa ganito. Sa pagpayag na maging isang lalaking nagsisinungaling sa kanyang asawa, nagsisinungaling sa kanyang ina, na hinahayaang hiyain ang babaeng nagpalaki sa kanya.
Dumaloy ang mga luha sa aking mga pisngi, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Si Valerie ay nagsimulang maglakad-lakad sa silid-kainan na parang hayop sa hawla. Isang bangungot ito, isang bangungot ito. Dapat tinutulungan ng mga biyenan ang kanilang mga manugang. Dapat tayong maging isang pamilya. Pamilya? Pinutol ko siya ng isang mapait na tawa. Kailan mo ba ako tinrato na parang pamilya, Valerie? Kailan ka ba nagpakita ng respeto, pagmamahal o konsiderasyon? Mula noong araw na nakilala mo si Robert, tinrato mo ako na parang isang hadlang, isang nakakainis na bagay na kailangan mong tiisin para mapanatiling masaya ang iyong asawa. Hindi totoo yan, protesta niya, pero kulang sa kombiksyon ang kanyang boses. Hindi totoo? Tanong ko, nag-krus ng mga braso. Naalala mo ba noong nakaraang Pasko nang iminungkahi mong mas mabuti para sa inyo na magdiwang ng holiday ng kayo lang dahil hindi ko raw naiintindihan ang mga modernong tradisyon? Naaalala mo ba noong nag-alok akong magluto para sa inyong anibersaryo at sinabi mong mas gusto mo ng isang bagay na mas sopistikado? Naaalala mo ba noong pinuna mo ako sa pagsusuot ng paborito kong lilang bestida dahil ang mga babaeng kasing edad ko raw ay dapat magsuot ng mas banayad na kulay? Bawat halimbawang ibinigay ko ay parang isang maliit na saksak. At nakikita kong napapangiwi si Robert sa bawat alaala. Nariyan siya sa lahat ng okasyong iyon. Narinig niya ang bawat masasakit na komento at hindi siya nagsalita ni isang salita para ipagtanggol ako. Valerie, patuloy ko, hindi mo kailanman ginustong maging bahagi ng pamilyang ito. Gusto mong mawala ang pamilyang ito para masolo mo si Robert. Well, congratulations. Mukhang makukuha mo na mismo ang gusto mo. Lumapit sa akin si Robert, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, please. Kung yan ang gusto mo, Shirley, sige. Pero huwag kang iiyak sa akin kapag napagtanto mong nawala na sa iyo ang iyong nag-iisang anak magpakailanman. Kapag mag-isa ka na lang sa lumang bahay na ito, napapaligiran ng iyong mga amoy lumang alaala, naaalala na mayroon kang pamilya at pinalayas mo sila dahil sa iyong hangal na pride. Ang kanyang mga salita ay idinisenyo para saktan ako, para iparamdam sa akin ang pagkakasala, para sirain ang aking determinasyon. At sa isang sandali, halos nagtagumpay ito. Ang imahe ng pagiging mag-isa sa bahay na ito nang walang mga bisita, walang mga tawag sa telepono, walang sino mang nangangailangan sa akin ay nakakatakot. Ang mga salita ni Valerie ay umaling-aungaw sa silid-kainan na parang isang sumpa na direktang nakatutok sa aking pinakamalaking takot, ang kalungkutan. Sa isang sandali, ang larawang ipininta niya ay kumapit sa aking isipan. Nakita ko ang aking sarili sa walang laman na bahay na ito. Wala ang halakhak ng mga apong hindi kailanman dumating. Wala ang mga tawag sa telepono tuwing linggo. Wala sino mang makaalala sa aking kaarawan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay malagkit at nararamdaman kong pinapanood ako ni Robert. Naghihintay na masira ang aking paninindigan. Pero may isang pambihirang nangyari. Sa halip na makaramdam ng gulat o desperasyon, nakaramdam ako ng isang malalim at nagpapalayang kapayapaan. Alam mo, Valerie, sabi ko ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat salita. Mas gugustuhin ko pang mag-isa at payapa kaysa may kasama nga pero lagi namang napapahiya. Mas pipiliin ko ang aking mga amoy lumang alaala ng isang masayang pagsasama at mga taon ng tapat na pagtatrabaho kaysa mamuhay sa mga bagong alaalang binuo sa kasinungalingan at kawalang galang. Kumislap-kislap ang mga mata ni Valerie ng ilang beses na para bang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang bibig ni Robert ay bumuka. Dahan-dahan niyang pinoproseso na ang kanyang huling emosyonal na blackmail card ay tuluyang nabigo. Bukod pa riyan, patuloy ko, nararamdaman ang isang bagong enerhiya na dumadaloy sa akin. Hindi ako magiging kasing lungkot ng iniisip mo. Kahapon lang, may natanggap akong tawag na nagpabago sa lahat, pero masyado kayong abala sa pagpaplano kung paano ako hihilahin sa kahihiyan ngayong gabi, kaya hindi ko na nasabi sa inyo. Tumawag si Michael Jenkins. Ang pangalan ay bumagsak sa silid-kainan na parang isang nuclear bomb.
Natigilan si Robert at sa unang pagkakataon sa buong gabi, tuluyang natameme si Valerie. Si Michael ang aking boyfriend noong kolehiyo, ang lalaking plinano kong pakasalan bago ko nakilala ang ama ni Robert. Siya ay isang ambisyoso, matalinong lalaki na nagpasyang lumipat sa Amerika para maghanap ng mas magagandang oportunidad noong pinili kong manatili at magsimula ng isang pamilya. Michael Jenkins, bulong ni Robert, nanginginig ang boses. Yung Michael sa mga litrato, yung boyfriend mo noong kolehiyo? Dahan-dahan akong tumango, ninanamnam ang ekspresyon ng lubos na pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang nag-iisang si Michael, lumalabas na pagkatapos ng 40 taon ng pagtatayo ng isang kumpanya ng engineering sa Seattle, pagkatapos palakihin ang 3 matagumpay na anak at mawalan ng asawa 2 taon na ang nakalipas, nagpasya siyang hanapin ang kanyang mga dating kaibigan. Nakita niya ako sa social media at 2 linggo na kaming nag-uusap sa telepono. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Valerie kahit na parang sinasakal. Anong ibig mong sabihin na nag-uusap kayo? Ang kanyang mukha ay naging kulay berde na hindi bagay sa kanya. Eksakto yon. Araw-araw kaming nag-uusap, binabalikan ang mga nakaraan, kinukumusta ang aming mga buhay, ang aming mga natupad at hindi natupad na pangarap at kagabi ay may ginawa siyang alok na nagpahinto sa aking paghinga. Lumapit sa akin si Robert ng may alinlangan. Anong klaseng alok, ma? Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa buong gabi, isang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Inimbitahan niya akong mag-1 buwan sa kanyang bahay sa Seattle. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa akin ang Washington State, ipakilala ako sa kanyang mga anak, at palagi raw niyang iniisip kung ano ang nangyari kung... Iniwan kong nakabitin ang pangungusap, ninanamnam ang ganap na katahimikan na bumalot sa hapagkainan. Pero ma, nautal si Robert, hindi ka pwedeng sumama sa isang lalaking hindi mo nakikita sa loob ng 40 taon. Paano kung scammer siya? Paano kung nagsisinungaling siya sa iyo? Paano kung Robert? Pinutol ko siya ng may nakakagulat na katatagan. Paano kung lumabas na sinungaling din siya tulad mo? Paano kung gagamitin niya lang ako tulad ng ginawa mo? Kahit papaano, kasama si Michael, nasa isang adventure ako, nakakakita ng mga bagong lugar at pinahahalagahan para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang maibibigay ko sa pinansyal. Napasalampak si Valerie sa isang silya, nakasubsob ang muka sa kanyang mga kamay. Hindi ito pwedeng mangyari, isang bangungot ito. Hindi ka pwedeng maging seryoso sa pag-alis kasama ang isang estranghero. Hindi estranghero sa akin si Michael. Alam niya ang aking mga pangarap, ang aking mga takot, ang aking mga pag-asa dahil pinagsaluhan namin ang mga iyon noong bata pa kami. Alam niyang lagi kong gustong maglakbay, na lagi kong gustong makita ang karagatang Pasipiko, na lagi kong pinangarap na magsulat ng isang libro tungkol sa aking mga karanasan bilang isang mananahi. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi niya sa akin noong tumawag siya? Sabi niya, "Shirley, sana natupad mo lahat ng pangarap mo dahil karapat-dapat ka sa isang pambihirang buhay." Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa aking mga pisngi, pero ito ay luha ng kagalakan, hindi ng lungkot. Kailan ang huling pagkakataon na tinanong niyo ako tungkol sa aking mga pangarap? Kailan ang huling pagkakataon na nagmalasakit kayo kung masaya ba ako, kung mayroon ba akong mga plano, kung mayroon ba akong gustong gawin sa aking buhay? Sinubukang lumapit ni Robert sa akin, pero itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Nagpadala sa akin si Michael ng mga litrato ng kanyang bahay, ng kanyang hardin na puno ng mga kulay kahel at dilaw na bulaklak, ng tanawin ng karagatan mula sa kanyang deck. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang mga biyahe sa Europa, ang mga librong nabasa niya, ang mga hapunan na niluluto niya para sa kanyang mga kaibigan tuwing Biyernes. At alam niyo ba kung ano pa ang sinabi niya sa akin? Itinaas ni Valerie ang kanyang ulo para tingnan ako, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng hinanakit. Ano ang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya sa akin na ang isang babaeng kasing edad ko at may karanasan tulad ko ay isang kayamanan. Sabi niya,
Mayroon akong mga kwentong dapat ibahagi, karunungang dapat ipamahagi, at pagmamahal na dapat ibigay. Sinabi niya na sino mang lalaki ay magiging maswerte na magkaroon ng aking kumpanya, ng aking usapan, ng aking pagmamahal. Bahagyang naputol ang aking boses habang naaalala ko ang mga salitang iyon na nagpagaling sa mga sugat na hindi ko alam na mayroon ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag na iyon, umupo ako sa aking kusina at umiyak ng 1 oras. Pero hindi ako umiyak sa lungkot, umiyak ako sa ginhawa. Umiyak ako dahil may isang taong sa wakas ay nagpaalala sa akin na higit pa ako sa isang ina, higit pa sa isang tagapagbigay, higit pa sa isang libreng katulong. Ako ay isang babae na may sariling halaga. Namutla si Robert. Ma, please, huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos na desisyon dahil sa nangyari ngayong gabi. Baka sinasabi lang ni Michael ang gusto mong marinig. Matalino ang mga scammer. Tama na, sigaw ko sa isang lakas na ikinagulat ko mismo. Tama na ang pagkontrol sa buhay ko. Tama na ang pagsasabi sa akin kung ano ang pwede o hindi ko pwedeng gawin. Sa loob ng 35 taon, nabuhay ako para sa iyo. Ginawa ko ang bawat desisyon na iniisip ang iyong kapakanan, ang iyong kinabukasan, ang iyong kaligayahan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, gagawa ako ng isang desisyon na iniisip ang aking sarili. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Napasalampak si Robert sa isang silya, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay, humahagulgol na parang isang maliit na bata. Tiningnan ako ni Valerie na may halong puot at takot, na parabang nakakita siya ng isang multo. Alam mo ba kung ano pa ang sinabi sa akin ni Michael? Patuloy ko, nararamdaman ang paglaki ng aking kumpiyansa sa bawat salita. Sabi niya, itinago niya raw ang isang litrato ko noong 20 taong gulang pa lang tayo. Yung suot ko ang puting bestida na may pulang bulaklak na ako mismo ang gumawa. Sabi niya, sa loob ng lahat ng mga taong ito, lalo na pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, tinitingnan daw niya ang litratong iyon at iniisip kung naging masaya ba ako, kung natupad ko ba ang aking mga pangarap. Nag-angat ng tingin si Robert, namamaga ang mga mata sa pag-iyak. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo, sinabi ko na nagkaroon ako ng mga sandali ng kaligayahan, lalo na noong maliit ka pa, noong buhay pa ang tatay mo, noong akala ko ay nagtatayo ako ng isang magandang bagay na tinatawag na pamilya. Pero sinabi ko rin sa kanya na isinakripisyo ko ang napakarami sa aking sarili sa proseso na hindi ko na naaalala kung sino si Shirley bago siya naging ina ni Robert o balo ni Charles. Biglang tumayo si Valerie na parabang natinik ng isang putakti. Kalokohan ito, hindi ka maaaring sumama sa lalaking iyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Isang babaeng kasing edad mo na naghahabol ng mga romantikong pakikipagsapalaran na parang isang teenager. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata at ngumiti ng may katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman. Valerie, mahal, pagkatapos ng gabing ito, ang iisipin ng mga tao ang huling bagay na pinapahalagahan ko. Kung tutuusin, kung ang sarili kong pamilya ay itinuturing akong mababa at mediocre, ano pa ang halaga ng opinyon ng mga estranghero? Sa wakas ay nakahanap ng lakas ng loob si Robert para magsalita. Ma, kung gusto mo talagang makipagkita kay Michael, kung gusto mo talagang maglakbay, susuportahan ka namin. Huwag mo lang gawin ito dahil sa galit. Huwag mong sirain ang iyong buhay para lang parusahan kami. Sirain ang buhay ko? Inulit ko nang hindi makapaniwala. Robert, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito isang desisyon na ginawa dahil sa galit. Ito ay isang desisyon para sa kaligtasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, may isang taong nag-aalok sa akin ng pagkakataong maging masaya, pahalagahan, mahalin para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang maibibigay ko. Lumakad ako patungo sa bintana ng silid kainan at tumingin sa labas sa kalsada kung saan ako nanirahan sa loob ng napakaraming taon, kung saan ko pinalaki ang aking anak, kung saan ko inilibing ang napakaraming pangarap. Bukas, tatawagan ko si Michael at tatanggapin ang kanyang imbitasyon. Bibili ako ng tiket sa eroplano, mag-iimpake ng maleta kasama ang aking pinakamagagandang bestida.
at aalamin kung posible pa bang maging masaya sa edad na 70. Ang mga linggong sumunod sa hapunan na iyon ay ang pinakakakaiba sa aking buhay. Sinubukang tawagan ako ni Robert araw-araw sa unang linggo, nag-iiwan ng mga desperadong mensahe sa aking answering machine. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga taon ng pananahi, sa mga wedding dress na nilikha ko, sa mga kwentong ibinahagi sa akin ng bawat kliyente. Kakaiba at kahangahangang maramdaman muli na interesante ako, maramdaman na may isang taong nagpapahalaga sa aking mga karanasan at alaala. Shirley, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga huling gabing tawag, iniisip na kita sa loob ng 40 taon. Noong pinakasalan ko ang aking asawa, noong isinilang ang aking mga anak, noong itinatayo ko ang aking kumpanya, palaging may isang bahagi sa akin na nag-iisip kung ano ang nangyari kung naging sapat akong matapang para hilingin sa iyong sumama sa Amerika. Napuno ako ng init na matagal ko nang hindi naramdaman sa kanyang mga salita. Michael, maraming beses din kitang naisip. Lalo na kapag mahirap ang mga bagay, noong may sakit ang tatay niya, noong nagsimulang magkaproblema si Robert. Iniisip ko kung ano ang naging buhay ko kung sumakay ako sa eroplanong iyon kasama ka. Well, sagot niya sa malalim na tawa na naaalala ko ng perpekto, hindi pa huli ang lahat para malaman, hindi ba? Ang tiket sa eroplano ay nakapatong sa aking nightstand, totoo at nahahawakan, na parang isang pangako ng kalayaan. Pag-alis, Marso 15. Destinasyon, Seattle, Washington. Iginiit ni Michael na bayaran ang tiket, pero tinanggihan ko ang kanyang alok. Desisyon ko ito, adventure ko ito, sabi ko sa kanya. Gusto kong bayaran ito gamit ang sarili kong pera. Ang pera na inipon ko sa loob ng maraming buwan sa pamamagitan ng pagkakait sa aking sarili ng gamot at disenteng pagkain. Pera na gagamitin ko ngayon para sa isang bagay na magpapasaya sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 3 araw bago ang aking biyahe, sumulpot si Robert sa aking pintuan. Mukha siyang kahabag-habag, payat na may malalalim na bilog. Sa ilalim ng kanyang mga mata, lukot ang kanyang mga damit na parabang natulog siya nang suot ang mga ito. Ma, please, kailangan nating mag-usap. Sabi niya sa basag na boses na sa kabila ng lahat ay dumurog sa aking puso. Pinapasok ko siya pero pinanatili ko ang aking emosyonal na distansya. Nasaan si Valerie? Tanong ko habang nagtitimpla ng kape sa aking maliit na kusina. Nasa bahay ng mga magulang niya, sagot niya, mabigat na umupo sa aking silya sa kusina. Umalis siya 1 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, hindi niya kayang makasama ako kung wala akong trabaho, kung hindi ko kayang panatilihin ang lifestyle na nararapat sa kanya. Mapait siyang tumawa. Lumalabas na ang kanyang superior na ina ay hindi pala ganoon ka-superior pagdating sa pagtulong sa pinansyal. Sinabihan siyang mag-isa. Nakaramdam ako ng isang kurot ng kasiyahan na hindi partikular na marangal, pero hindi ko mapigilan. So ano ang gagawin mo ngayon? Desperado akong naghahanap ng trabaho. Nag-apply ako kahit saan opisina, restaurant, tindahan, construction, kahit ano. Handa akong gawin kahit ano. Nag-angat siya ng tingin sa akin at may nakita ako sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Tunay na kababaang loob. Pumupunta rin ako sa therapy. Nakahanap ako ng isang community center na nag-aalok ng libreng serbisyo. Natutuwa akong marinig yan, Robert, sabi ko, at sinsero ako. Malaking hakbang yan. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan ang maraming bagay tungkol sa aking sarili na ayaw kong makita. Tinulungan niya akong maunawaan na naging isang emosyonal at pinansyal na pabigat ako, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng sumubok na tulungan ako. Ang kanyang mga salita ay parang inensayo na parabang maraming beses niyang sinabi ito sa harap ng salamin. At ano ang partikular na natutunan mo? Tanong ko, interesado kung mayroon talagang pagbabago o isa na namang manipulasyon ito. Sandaling nag-isip si Robert bago sumagot, ninenerbiyos na pinaglalaruan ang kanyang tasa ng kape. Natutunan ko na hindi ako natutong maging responsable dahil palagi kang nariyan para iligtas ako. Hindi mo kasalanan.
Mabilis niyang idinagdag nang makita niya ang aking ekspresyon. Kasalanan ko, pero maaga pa lang ay naitakda na ang pattern at hindi ko kailanman sinikap na sirain ito. Dahan-dahan akong tumango. At si Valerie, ano ang natutunan mo sa relasyon niyo sa kanya? Na ang naramdaman ko para sa kanya ay hindi pag-ibig. Ito ay emotional na pag-asa. Gusto ko na siya ay demanding at critical dahil binibigyan ako nito ng dahilan para hindi mag-mature, para patuloy na maging isang bata na kailangan ng kanyang ina para iligtas. Huminto siya at tumingin ng direkta sa aking mga mata. Ma, alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran. Alam kong sinira ko ang ating relasyon, pero kailangan mong malaman na sa unang pagkakataon sa aking pagiging adulto, nakikita ko na ang mga bagay ng malinaw. At ano eksakto ang nakikita mo? Maingat kong tanong. Nakikita ko ang isang 70 taong gulang na babae na isinakripisyo ang kanyang buong buhay para sa isang anak na hindi kailanman nagpahalaga. Nakikita ko ang isang babae na nagtrabaho ng husto para bigyan ako ng edukasyon at mga oportunidad na sinayang ko. Nakikita ko ang isang babae na karapat-dapat maging masaya, karapat-dapat pahalagahan, karapat-dapat habulin ang sarili niyang mga pangarap pagkatapos ng mga dekada ng paghahabol sa akin. Ang kanyang mga salita ay nakantig sa akin pero naging maingat din ako. Robert, natutuwa akong marinig na pinag-iisipan mo ang mga bagay na ito pero madali lang ang mga salita. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon at pare-parehong aksyon. Alam ko, sabi niya, masiglang tumatango. At hindi ako narito para hilingin sa iyong kanselahin ang iyong biyahe. Hindi ako narito para humingi ng pera o tulong. Narito ako para sabihin sa iyo na ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng mga gawa na kaya kong magbago kahit wala ka narito para makita ito. Anong ibig mong sabihin doon? Tumayo si Robert at nagsimulang maglakad-lakad sa aking maliit na kusina. Nakatanggap ako ng trabaho sa isang cleaning company. Gabi ang trabaho at mababa ang sahod, pero marangal ito at pinapayagan akong manirahan sa isang maliit na kwartong inupahan ko sa bayan. Nag-aaral din ako online para makakuha ng certification sa accounting. Tiningnan ko siya ng may tunay na pagkagulat. Kailan mo napagdesisyonan ang lahat ng ito? Noong gabi pagkatapos ng ating hapunan. Pag-uwi ko at nagsimulang sumigaw sa akin si Valerie dahil sa pagsira sa aming sitwasyon sa pinansyal. May pumitik lang sa loob ko. Napagtanto kong 35 taong gulang na ako at hindi pa ako kailanman naging responsable sa sarili kong buhay ni isang araw. Umupo siyang muli at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, gusto kong pumunta ka sa Seattle. Gusto kong makilala mo si Michael, makita ang karagatan, isulat ang librong iyon na palagi mong gustong isulat. Gusto kong maging masaya ka, kahit na nangangahulugan ito na hindi na ako bahagi ng iyong buhay. Sa unang pagkakataon mula noong gabi ng hapunan, naramdaman kong kausap ko ang aking tunay na anak. Hindi ang manipulative, dependent na version na kilala ko sa loob ng maraming taon. Robert, palagi kang magiging bahagi ng aking buhay. Anak kita at palagi kang magiging anak ko, pero kailangan mong maunawaan na ang ating relasyon ay hindi maaaring manatiling pareho. Naiintindihan ko ng lubusan, matatag niyang sabi. At gusto kong malaman mo na magtatrabaho ako para maging isang anak na maipagmamalaki mo, kahit na abutin pa ito ng maraming taon, kahit na sa panahong iyon ay huli na para ayusin ang ating relasyon. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto, bawat isa ay nawawala sa sariling pag-iisip. Sa wakas, muling nagsalita si Robert. Kwentuhan mo ako tungkol kay Michael. Ano siya noong bata pa kayo? Isang hindi sinasadyang ngiti ang kumalat sa aking mukha. Matalino siya, ambisyoso, mabait. Mayroon siyang paraan para iparamdam sa akin na ako ang pinaka-interesanteng babae sa mundo. Kapag nag-uusap kami, nakatuon siya ng buo sa akin na parabang ang aking mga salita ang pinakamahalagang bagay na narinig niya. Bakit hindi ka sumama sa kanya noong lumipat siya sa Amerika? Dahil natakot ako, pag-amin ko. Natakot na iwan ang lahat ng alam ko, natakot na mabigo, natakot na hindi maging sapat para sa kanya. At saka nakilala ko ang tatay mo at kinatawan niya ang seguridad, katatagan, isang predictable na buhay. Huminto ako. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpili sa iyong ama.
Mabuting tao siya at nagkaroon kami ng magagandang sandali. Pero ngayon ay meron akong pangalawang pagkakataon para malaman kung ano ang nangyari kung naging mas matapang ako. Dahan-dahang tumango si Robert. Sa tingin mo ba ay talagang inisip ka ni Michael sa loob ng lahat ng mga taong ito? O sa tingin mo ay ini-idealize lang niya ang nakaraan? Ang tanong ni Robert ay nagpaisip sa akin ng malalim. Alam mo, Robert, tinanong ko rin ang aking sarili ng parehong tanong gabi-gabi mula nang makipag-ugnayan sa akin si Michael. Totoo ba ang nararamdaman niya o dalawa lang kaming matandang nag-i-idealize ng isang pag-ibig sa kabataan? Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang hardin kung saan ako nagtanim ng mga rosas maraming taon na ang nakalipas. Pero napagtanto ko na hindi na mahalaga. Anong ibig mong sabihin na hindi na mahalaga? Tanong ni Robert na may tunay na interes. Hindi na mahalaga kung ang nararamdaman namin ay nostalgia, idealization, o tunay na pag-ibig. Ang mahalaga ay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nararamdaman kong buhay ako. Nararamdaman kong mahalaga ako. Nararamdaman kong ako ay isang babae na karapat-dapat ligawan, hangaan, respetuhin. Tumingin ako sa kanya. Kailan ang huling pagkakataon na naramdaman ko iyon? Kailan ang huling pagkakataon na may nagparamdam sa akin na espesyal ako dahil lang sa kung sino ako? Yumuko si Robert, nahihiya. Hindi kita kailanman pinaramdam ng ganyan, di ba? Palagi kitang itinuring na laging nariyan lang, isang bagay na laging magagamit kahit paano kita tratuhin. Eksakto, at hindi lang ikaw, Robert, ang tatay mo rin. Sa huling bahagi ng aming pagsasama, nagsimula siyang tingnan ako bilang babaeng nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Tumigil akong maging si Shirley at naging asawa na lang ni Charles at pagkatapos ay ina na lang ni Robert. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Michael ang tumatawag sa oras na napagkasunduan namin tulad ng dati. Tiningnan ko si Robert na tumango na nagpapahiwatig na dapat kong sagutin. "Hello, maganda," sabi ng boses ni Michael sa telepono, at agad kong naramdaman ang pamilyar na init na kumalat sa aking dibdib. "Kamusta ang araw mo?" "Interesante," sagot ko, nakangiti sa kabila ng tensyon. "Narito ang anak ko, si Robert. Gusto mo bang batiin si Michael?" Natigilan sandali si Robert, pero dahan-dahan siyang tumango. Inilagay ko ang telepono sa speaker. "Michael, gusto kong ipakilala sa iyo si Robert, ang aking anak. Robert, ito si Michael Jenkins." "Hello, Robert. It is complicated, sir. Pero nagsisimula ko ng maunawaan na karapat-dapat maging masaya ang nanay ko. Kahit na nangangahulugan iyon ng malalaking pagbabago sa aming buhay." "Isang napaka-mature na sagot yan," sagot ni Michael nang may pag-aproba. "Sasabihin ko sa iyo, Robert, mayroon akong 3 anak, lahat ay matatanda na, at inabot sila ng maraming taon para maunawaan na ang kanilang mga magulang ay kumpletong tao na may sariling mga pangangailangan at kagustuhan, hindi lang mga walang hanggang tagapagbigay ng suporta at yaman." Nagulat si Robert. Malinaw na hindi niya inaasahan na magiging direkta, ngunit maunawain si Michael. "Mr. Jenkins," patuloy ni Robert, "maari ko bang itanong kung ano ang iyong mga intensyon sa aking ina?" Mahinang tumawa si Michael. "Isang patas na tanong yan. Ang aking intensyon ay kilalanin ang babaeng naging resulta ng dalagang minahal ko 40 taon na ang nakalipas. Ang aking intensyon ay ipakita sa kanya ang magagandang lugar, ipakilala siya sa aking mga anak, magluto para sa kanya, makinig sa kanyang mga kwento, at marahil, kung pareho kaming magpasya, bumuo ng isang malalim na pagkakaibigan o higit pa." "At kung hindi maging ayon sa inaasahan ang mga bagay?" tanong ni Robert. "Kung ganoon, magkakaroon kami ng isang magandang adventure. Isasara namin ang isang kabanata na naiwang bukas sa loob ng maraming dekada, at ang iyong ina ay magkakaroon ng isang karapat-dapat na bakasyon sa Washington. Walang pressure, Robert. Walang unrealistic na expectations. 2 matanda lang na nagbibigay sa kanilang sarili ng pagkakataong muling matuklasan ang kagalakan." Kitang-kita ang pag-relax ni Robert. "Salamat sa pagiging tapat, sir. Tawagin mo akong Michael, please. At ngayon, kung papayagan mo ako, gusto kong makausap sandali ang iyong ina ng kami lang."
Tumango si Robert at naglakad patungo sa sala. Binibigyan ako ng privacy para sa aking tawag. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos siyang makausap? Tanong ko kay Michael nang kami na lang. Mabuti ang pakiramdam ko. Mukha siyang isang binatang dumadaan sa isang sandali ng paglago. Magandang sinasabi iyon tungkol sa kung paano mo siya pinalaki, Shirley. Ang mga batang hindi kailanman humaharap sa mga paghihirap ay hindi kailanman natututong maging matatag. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kapanatagan na higit sa inaasahan ko. Michael, sigurado ka bang gusto mong isali sa iyong mapayapang buhay ang isang babaeng may napakaraming drama sa pamilya? Shirley, mahal, lahat tayo ay may drama sa pamilya sa ating edad. Isa sa mga anak kong lalaki ay nagdiborsyo noong nakaraang taon at bumalik sa aking bahay kasama ang kanyang 2 maliliit na anak. Ang aking anak na babae ay dumadaan sa midlife crisis at tumatawag sa aking umiiyak tuwing Martes. Ang aking bunsong anak ay nakikipaglaban sa isang adiksyon sa video game na nakakaapekto sa kanyang pagsasama. Mahina siyang tumawa. Ang drama sa pamilya ay bahagi ng buhay. Ang pagkakaiba ay kung paano natin ito hinaharap at kung paano mo ito hinaharap na may malinaw na mga hangganan at may matatag na pagmamahal at laging tandaan na ang iyong mga anak ay mga adulto na responsable sa kanilang sariling mga desisyon at kahihinatnan. Iyon ay isang bagay na tila natututunan mo na ring gawin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagpatuloy kaming mag-usap ni Robert hanggang hating gabi. Ikinuwento niya sa akin ang mas maraming detalye tungkol sa kanyang therapy, tungkol sa kung paano niya natututunang tukuyin ang mga pattern ng pag-uugali na paulit-ulit niyang ginawa sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap tanggapin sa therapy? Tanong niya sa akin habang umiinom kami ng pangalawang tasa ng kape. Ano? Na hindi lang ito dahil tamad o immature ako. Ito ay dahil nagkaroon ako ng emosyonal na adiksyon sa pagiging inililigtas. Sa tuwing may isang taong lumulutas ng isang problema para sa akin, sa tuwing binibigyan ako ng pera o inilalabas sa isang mahirap na sitwasyon, nakakaramdam ako ng isang uri ng euphoric na ginhawa. Ito ay parang isang droga. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng husto. At paano mo raw sisirain ang adiksyon na iyon? Sa pamamagitan ng pagharap sa mga kahihinatnan ng aking mga aksyon nang hindi naghahanap ng pagliligtas. Noong nawalan ako ng huling trabaho, ang una kong instinct ay tumakbo sa iyo na may malungkot na kwento. Pero sa pagkakataong ito, sa halip, natulog ako sa aking kotse sa loob ng 3 araw hanggang sa makuha ko ang trabaho sa paglilinis. Natulog ka sa iyong kotse? Tanong ko na may automatikong pag-aalala ng ina. Oo. At ito ay isa sa pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. Sa unang pagkakataon, tunay kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng walang safety net. Kung ano ang ibig sabihin na ang aking mga aksyon ay may tunay na kahihinatnan. Tiningnan niya ako ng direkta sa mga mata. Ma, sa loob ng 3 gabing iyon, marami akong naisip tungkol sa iyo. Naisip ko ang lahat ng pagkakataon na kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong mga pangangailangan at sa akin at palagi mong pinipili ang akin. Ganyan ang ginagawa ng mga ina, Robert. Hindi ma, ganyan ang ginagawa ng mga ina na hindi natutong magtakda ng malusog na mga hangganan. At ganyan ang ginagawa ng mga anak na hindi kailanman natutong maging responsableng mga adulto. Lumapit siya. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan na sa pamamagitan ng palaging pagliligtas sa akin, hindi mo sinasadyang inaalis sa akin ang pagkakataong lumago. Ang kanyang mga salita ay nakasakit sa akin pero pinalaya rin ako. Sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng pagkakasala sa tuwing iniisip kong sabihing hindi kay Robert, sa tuwing iniisip kong unahin ang aking mga pangangailangan. Ngayon ay naiintindihan ko na ang aking kabutihang loob ay naging isang paraan din para kontrolin siya, para panatilihin siyang dependent sa akin. So, ano ang mangyayari ngayon? Mahina kong tanong. Ngayon ay papatunayan ko muna sa aking sarili at pagkatapos sa iyo na kaya kong maging isang responsableng adulto.
Babayaran ko ang sarili kong mga bayarin. Gagawa ako ng sarili kong mga desisyon. Haharapin ko ang sarili kong mga problema. At pagbalik mo mula sa Seattle, kung magpasya kang bumalik, magiging isang anak ako na maipagmamalaki mo. At kung magpasya akong manatili sa Seattle? Ngumiti si Robert, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na kagalakan sa kanyang ngiti sa halip na manipulasyon. Kung ganoon, magiging masaya ako para sa iyo. Bibisitahin kita kapag kaya ko. Tatawagan kita linggo-linggo at mamumuhay ako ng sarili kong buhay. Alam kong sa wakas ay nabubuhay na rin ang nanay ko. Ang araw ng aking pag-alis ay sumikat na may malinaw na kalangitan at isang banayad na simoy ng hangin na tila bumubulong ng mga pangako ng mga darating na pakikipagsapalaran. Dumating si Robert ng maaga para ihatid ako sa paliparan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang tensyon sa pagitan namin. Nagdala siya ng mga bulaklak, isang maliit na bouquet ng puting daisies na alam kong paborito ko, at isang selyadong sulat. "Huwag mong buksan hanggang sa nasa eroplano ka na," sabi niya na may mahiyang ngiti. Ito ay isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, pero mas madali para sa akin na isulat kaysa sabihin. Habang papunta kami sa paliparan, nag-usap kami tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, ang panahon, ang mga balita, ang kanyang mga plano para sa linggo. Ito ay isang normal na usapan sa pagitan ng isang ina at anak, isang bagay na matagal na naming hindi nagawa. Walang mga pakiusap, walang drama, walang pagkakasala, isang tahimik na usapan lang sa pagitan ng dalawang adultong nagmamahalan, pero sa wakas ay nauunawaan ang malusog na mga hangganan. "Ma," sabi niya nang dumating kami sa paliparan, "gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari sa Seattle, sulit na ito." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang makita kang ganito, excited, kinakabahan, masaya, matagal na kitang hindi nakikitang kumikinang ng ganito." Tinulungan niya akong kunin ang aking maleta mula sa kotse, isang maleta na maingat kong inimpake kasama ang aking pinakamagagandang bestida, kabilang ang isang bagong kulay coral pink na binili ko para sa biyaheng ito. Sa paliparan, sinamahan ako ni Robert hanggang sa security gate. Nang oras na para magpaalam, nagyakapan kami ng may tindi na matagal na naming hindi ibinahagi mula noong siya ay maliit na bata pa. "Mahal kita, Ma," bulong niya sa aking tainga. "Magsaya ka, ma-in love ka, maging masaya ka, karapat-dapat ka rito higit kanino man sa mundo." "Mahal din kita, anak, at ipinagmamalaki ko ang lalaking iyong kinahihinatnan." Nang nasa eroplano na ako, binuksan ko ang sulat ni Robert na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang sulat kamay, na laging magulo, ay mukhang mas mature, mas maingat. "Ma," nagsimula ito. "Sa mga nakalipas na araw, iniisip ko ang lahat ng pagkakataon na naging bayani ka nang hindi ko napapansin. Noong nagdoble shift ka para bayaran ang aking mga libro sa eskwela, noong ibinenta mo ang iyong bagong makinang panahi para bilhan ako ng bisikleta, noong nagpanggap kang hindi gutom para mas marami akong makain, noong nagpuyat ka para alagaan ako kapag may sakit ako. Lahat ng mga sandaling iyon ng tahimik na pagmamahal na binaliwala ko. Ngayon ay naiintindihan ko na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang isakripisyo ang sarili hanggang sa maglaho. Ito ay nangangahulugang magmahal ng sapat para magturo ng kalayaan. Ito ay nangangahulugang maging matapang na bumitaw kapag oras na. Salamat sa wakas na pagmamahal mo sa akin ng sapat para hayaan akong mag-mature. Lumipad ng mataas, Ma, literal at figuratively, ng buong pagmamahal at respeto. Robert P.S. Suerte si Michael na makikilala niya ang pinakapambihirang babae sa mundo. Dumaloy ang mga luha sa aking mga pisngi habang ibinabalik ko ang sulat sa aking pitaka. Sa bintana ng eroplano, nakikita ko ang mga ulap na umaabot hanggang sa kawalan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, naramdaman kong ang aking hinaharap ay kasing walang hangganan din. Hinihintay ako ni Michael sa paliparan ng Seattle na may isang bouquet ng dilaw na rosas at isang ngiti na agad kong nakilala, kahit na mas marami na siyang kulubot at puti na ang kanyang buhok.
Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha sa parehong kagalakan na naaalala ko mula sa aming mga araw sa kolehiyo. "Shirley," sabi niya nang magyakapan kami, "mas maganda ka pa kaysa sa naaalala ko." Ang mga sumunod na araw ay parang pamumuhay sa isang panaginip. Dinala ako ni Michael para makita ang baybayin ng Pasipiko kung saan sa unang pagkakataon sa aking buhay ay nakita ko ang karagatang umaabot hanggang sa abot tanaw. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga anak na tinanggap ako ng may tunay na init na labis na nakantig sa akin. Sabi ng kanyang bunsong anak na si Carmen, "Hindi nang ngumiti ng ganyan si Papa mula nang mamatay si Mama. Salamat sa pagbabalik ng kanyang kagalakan." Ipinagluto ako ni Michael gabi-gabi ng mga detalyadong hapunan na ninanamnam namin sa kanyang deck habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi ako isang retiradong engineer. Ako lang si Michael, ang lalaking umibig sa isang napakatalinong dalaga 40 taon na ang nakalipas at hindi kailanman nakalimot. Ang kanyang mga salita ay dumiretso sa aking puso dahil ipinahayag nito mismo ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako ang sakripisyong ina ni Robert, hindi ako ang balo ni Charles, hindi ako ang pagod na mananahi. Ako lang si Shirley, isang babaeng may mga kwentong dapat ibahagi, mga pangarap na dapat habulin, at pagmamahal na dapat ibigay. Sa pagtatapos ng aking isang buwan sa Seattle, gumawa si Michael ng isang panukala na nagpabago sa aking pananaw sa kung ano ang posible sa edad na 70. "Shirley, ayokong matapos ito. Alam kong baliw ito. Alam kong ngayon lang ulit tayo nagkakakilala pagkatapos ng maraming taon, pero gusto kong isaalang-alang mo ang paglipat sa Seattle. Hindi para magpakasal agad, hindi para manirahan ng magkasama kung ayaw mo, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong bumuo ng isang magandang bagay sa yugtong ito ng ating buhay." Ang una kong instinct ay isipin ang lahat ng dahilan kung bakit imposible. Ang aking bahay, ang aking iilang kaibigan, ang aking buhay sa aking bayan. Pero naisip ko si Robert, ang kanyang sulat, ang kanyang mga salita tungkol sa paglipad ng mataas. Naisip ko si Valerie na marahil ay hindi kailanman tunay na gumalang sa akin. Naisip ko ang lahat ng taon na nabuhay ako para sa iba, ipinagpapaliban ang sarili kong mga pangarap. Paano kung hindi mag-workout? Tanong ko. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng isang magandang adventure. Pero Shirley, paano kung mag-workout? Paano kung pagkatapos ng isang buhay na pag-uuna sa iba, sa wakas ay may pagkakataon kang maging ganap na masaya? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Robert para sabihin sa kanya ang panukala ni Michael. Ang kanyang sagot ay ikinagulat at ikinaproud ko. "Ma, masaya ka ba sa kanya?" "Mas masaya kaysa sa naging ako sa loob ng maraming dekada. Mabuti ang trato niya sa akin, nirerespeto niya ako, ipinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako araw-araw. Kung ganoon manatili ka, buuin mo ang buhay na nararapat sa iyo, magiging maayos ako." Sa katunayan, mas magiging maayos ako dahil alam kong sa wakas ay nabubuhay ka na para sa iyong sarili. 6 na buwan pagkatapos, nag-iimpake na ako ng aking pinakamamahal na mga gamit sa aking lumang bahay. Naghahanda para lumipat ng permanente sa Seattle. Tinulungan ako ni Robert sa buong proseso, nagpapakita ng isang pagiging mature at responsibilidad na nagbigay sa akin ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. "Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito?" sabi niya sa akin habang iniimpake namin ang mga family photos. "Ano? Na sa pagpapalaya ko sa iyo, pakiramdam ko ay sa wakas ay nabawi kita. Hindi bilang inang laging nagliligtas sa akin, kundi bilang pambihirang babae na lagi kang naging, pero hindi ko kailanman sinubukang kilalanin ng tunay." Habang isinusulat ko ang kwentong ito mula sa deck ni Michael, pinapanood ang karagatang Pasipiko at hinihintay siyang bumalik mula sa palengke, kung saan bumili siya ng mga sangkap para sa hapunan na aming lulutuin ng magkasama. Nagmumuni-muni ako sa lahat ng nagbago. Si Robert ay matagumpay na nagtatayo ng sarili niyang buhay. Na-promote siya sa kanyang trabaho, lumipat sa isang mas magandang apartment at nakikipag-date sa isang babae na hinahamon siyang maging mas mabuting tao sa halip na konsintihin ang kanyang pag-asa.
Si Valerie, sabi niya, ay nagpakasal sa isang mas matandang lalaki na kayang panatilihin ang kanyang lifestyle na marahil ay mas mabuti para sa lahat. At ako, sa wakas ay natutunan kong hindi pa huli ang lahat para maging masaya. Natutunan kong ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi ang pundasyon para magmahal ng iba sa isang malusog na paraan. Natutunan kong ang isang 70 taong gulang na babae ay maaaring magkaroon ng mga adventure, maaaring umibig, maaaring magsimulang muli. Nagpakasal kami ni Michael noong nakaraang buwan sa isang maliit na seremonya sa tabing dagat kasama ang kanyang mga anak at si Robert bilang mga saksi. Umiyak si Robert sa buong seremonya, pero ito ay luha ng kagalakan. Hindi ko akalain na makikita kong magpakasal ang nanay ko dahil sa pag-ibig, sabi niya sa akin pagkatapos. Palagi kong inaakala na ang pagsasama ninyo ni Papa ay para lang sa kaginhawahan at pamilya. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang nakatatakot na gabing iyon kung saan hinamak ako ni Valerie sa sarili kong tahanan, nakikita ko ito bilang pinakadakilang regalong maaari kong matanggap. Dahil ang kahihiyang iyon, ang sa wakas ay gumising sa akin. Ang kahihiyang iyon ang nagpakita sa akin na karapat-dapat ako ng higit pa. Ang kahihiyang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na habulin ang kaligayahang akala ko ay nawala na magpakailanman. At ikaw, anong gagawin mo kung bibigyan ka ng buhay ng pangalawang pagkakataon para maging ganap na masaya? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na kunin ito, anuman ang isipin ng iba? Dahil maniwala ka sa akin, hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli.